Alright, hello mga kasansi! At mabuhay naman lang tayo sa ating Facebook Live! Yes, another quick live na naman. Yes, mga kasansi. Of course, alam niyo naman ng mga kasansi, kaming ni Sam is talagang nag-quick live kami pag may mga bago. Pag tsaka syempre, in-invite tayo ng Philippine Embassy to discuss this, ano ba yung pinakabago at pinaka-latest para sa ating mga kababayan. At hindi lang yun, Sam. Alam natin na bagong informasyon na naman. Yes, kasi mga kasansi, ang mga quick live namin is puro lahat yan, mga very informative. Correct. Of course, syempre in favor with the OFW. At syempre, nagpapasalamat tayo sa Philippine Embassy for inviting us para dito sa information dissemination na ibibigay sa atin talagang pinakabago at pinaka-latest. Although, which is talaga gamit na rin sa Pilipinas. Syempre kilala to. And ito, syempre, now, kinikater na rin nila ang OFW. Although before kinikater na rin nila, pero ngayon, mas pinaisip nila. Mas pinaisip nila kasi talaga, alam mo na ang technology ngayon. Talagang one click away lang. One click away lang. At talagang, we are so glad and happy na merong representative mula sa Pilipinas na nagpunta dito sa Bahrain para mag-assist sa ating mga OFWs na gustong mag-avail ng ganitong programa. Dapat talaga kasi syempre, di ba, love your own, sabi niya. So syempre, itong ipipresent na natin right now is kilalang natin ng mga OFW. Yes, mga pero ngayon, para mas maganda, inintroduce natin para mas may sipa. Mas may sipa at talagang mas may paliwanag sa atin kung ano bang napapaloob. Kasi we're so thankful dahil ang Land Bank Philippines ay narito po ngayon sa Kingdom of Bahrain to give the new program ang Go Bayani. Go Bayani, no? Oo, mas pina-easy nila. Oo, talagang ikaw ba? Na ngayon. May tanong ako kasi meron ka bang account sa Land Bank? Actually, I have the Land Bank account. Siyempre yung parents ko din merong account para easy na lang din pag magpapadala sa kanila. Meron na yun ever since pa, mga ilang years na rin siguro. Ako rin meron din ako niyan. So gusto ko nga ipasilip din sa kanya. Right after ng quick live natin. Alam ko may pera pa ako dun eh. Yes. Kailangan makita at malungkit. Ang gandang pangalan, no? Land Bank Go Bayani. Yes, it's so interesting. Kasi Miro. Hindi naman. Alright. Naku mga kasansi, mga kasama natin, ang Overseas Remittance Marketing Officer. Yes. Ang Digital Product Marketing Department 2 ng Land Bank of the Philippines. Diyan po yan matatagpuan sa kanilang Quinto Street, Malate, Manila. So exciting to mga Biba dahil makakausap natin siya. Yes, opo. At mapapaliwanag niya kung ano ba ang Land Bank Go Bayani. Huwag mo lang pag-intayin. Yes, ito na mga kasansi. Please welcome Mr. Mark Raymond Papa. Alright, Sir Mark. Hello, sir. Kamusta? Welcome to Bahrain. Welcome to Bahrain, Sir Mark. Kamusta? Kamusta po? Mga kabayan. Opo, mga kababayan, please welcome Mr. Mark Raymond. And welcome to Bahrain na. This is your first time ba? Yes. Sa napakagandang bansa namin. Yes. Correct. Pati yung ating mga viewers. Mga viewers ng Sam and Chris Podcast. Good afternoon mga kababayan. Yeah. So yun, narito nga, siyempre napag-usapan nga natin yung opening natin mga Of course. kung ano ba itong Land Bank Go Bayani. That's why ang mga kasansi, talagang napasugod kami ng Philippine Embassy dahil it's another in favor again with OFW. Kasi alam niyo naman nowadays talagang ang sa amin Chris the Podcast focus kami sa Filipino community kung saan gagaan ng buhay, kung saan mas mabilis. And then, andito ngayon ang Land Bank na si Mr. Mark Raymond para i-introduce ulit ang Land Bank na may madali ng proseso. Yes. So Sir Mark, kailan ka ba dumating dito sa Bahrain? I just arrived last April 21. April 21? April 21, so... So hanggang kailan yung stay mo dito? I will be staying here in Bahrain until May 20. So 1 month? So 1 month stay, may mga chances pa tayo para mag-ano. So ang ano ba, ang Land Bank ba, meron siyang prominent space para dito sa embassy? Right now, I'm stationed at the embassy. Nandiyan ako sa Villa 2. Okay! Migrant Workers Office. Yes! MWO. Ayun naman pala, napakalapit lang, di ba?
So, sa lahat ng mga, sino-sino ba nagpupunta sa embassy? Oo. Yung mga kukuha ng OEC, Yes. yung mga magpa-follow up, Correct. diba? Also, Syempre. Oo, andyan na ang land bank, Yes. diba? Syempre meron pa mga consular din, mga SSS, PhilHealth, dito rin yan. Kung kukuha ng may ano ba ito, marriage contract or Oo, mga yung Senomar. Senomar. Oo. Yes, So ayan o. So, Lahat. yung villa to. So Oo. this villa, no, it's villa Yung 1. Villa 1, mga consular, mga consular. Diyan nilalagay yung SSS, diba? PhilHealth, Yung ayan. villa 2, ayun ba yung doon tayo nagpupunta? Yes, dun yung OWA, tsaka migrant workers. Naku, walang hindi nakakaalam ng Pilipino dyan sa villa 2 na yan. Yes naman. Mm. Alright, so Sir Mark, ito na. So pag-usapan natin, ano ba yung napapalo dito sa Land Bank Go Bayani? Ayan, so I am Mark Raymond Papa again from Land Bank of the Philippines. So I am inviting you all mga kababayan to open the latest digital product ng Land Bank, yung Go Bayani Savings Account. Go Bayani. So, Go Bayani, no? Yes, so ano ba yung mga features nito ng Mm. ating Go Bayani Savings Account? So unang-una, no initial deposit. Oh, Okay. Libre, walang bayad. So maganda. So they can open right now? Yes. Online. Yes. Online or Yes, with your online. help? Yeah. Kung mas madali, kung matutulungan ko, pwede rin po. Napaka-friendly po ng ating Go Bayani account. Okay. No maintaining balance. No maintaining balance. Laking bagay niya. No dormancy fee. Oo. So wala nang dormant na mga Magdodorman pa rin naman po, pero wala pong charge na gagawin namin. Oo, kasi alam mo, one time, meron ako, hindi ko nasasabihin kung ano yun, kung anong bangko yun, pero Diyos ko grabe, nung na-dormant, naloka ako. Talaga palang may charges yun. Yes, so sa atin, napakalaking bagay para sa ating mga kabayan OFW. na walang dormancy fee. So, interest bearing din siya, kahit papano. Then, yan, so, once ma-download po nila ang Go Bayani account, i-download lamang ang Go Bayani account sa ating Land Bank mobile banking app, then makakapag-open na sila ng Go Bayani. So, madadownload to sa Apple App Store, App Gallery, tsaka Google Play. Yes. Yung ano pangalan ng nila? Land Bank Go Bayani app. Yes, yes. Ano? They have to download the Land Bank mobile banking app sa App Store, sa Google Play, or kung naka-Huawei ka, it's sa App Gallery. So lahat ng klase ng cellphone, pwedeng mag-download ng Land Bank mobile banking app. Okay, so yung mobile banking apps na yan, from the apps itself, pwede kumorder din ng ATM card. Or ATM natin, or digital. Chris, is makukuha siya sa Land Bank branch sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Kung saan mo pinili na mag-open ng account. So from the app po kasi papipiliin kayo kung anong branch. So syempre of course, pipiliin mo yung pinakamalapit Yes, sa of destination. course. And right now, I'm proud to say na 618 branches Dami. po ang Yung itatanong ko pa lang sana kung how many branches. Yes. Oo. Mula Apari hanggang Oo, itatanong ko pa lang sinabi na kagad kayo, Mark. From Luzon, Visayas, Mindanao, all over the Philippines. So everything within reach talaga. Kung taga Marikina ka, maraming branch. Ikaw naman taga saan? Taga Mindoro. Oo, so meron din mga Wala land sa Palapan. Oo, yan. Oo, sa land bank. Okay. So itong land bank, itong land bank Go Bayani na to. So like for example, nandiyan ka sa Villa 2 ngayon. So like for example, ako yung tao na uuwi ako, kukuha ko ng OEC. And then napadaan ako sa iyo. Nagtanong ko, sir, ano kung ano kung kaganapan dito? Yes, oo. Oo, syempre. It's about land bank. So, ano yung tapos right now, meron akong bangko pero iba. So, syempre, OFW ako, gusto ko, may mga iba-iba akong bangko. Yes. So, ito yung gusto kong ipa-explain mo sa kanila ngayon. Yung about kung paano mag-open ng account na yan. So, it's about mobile lang naman yan, di ba? Importante lang, Chris, that they have a mobile phone. Siyempre, may internet. Internet. O, kailangan nyo ako dyan. Yes! Oo. Shout out. Sa pag-download. Siyempre, they have to have an email address. Okay. Mobile number. That's the newest. They could use yung mobile number ng Bahrain. Mobile number ng Bahrain, not a Philippine number, but Yes. where your country is. Aside from the Philippine number, kung naka-roaming yung Philippine number mo, Pwede rin. okay na okay, pero usually
kasi na-encounter na problem ng mga kabayan dito sa ibang bansa is the international number. So with the Gobayani, pinadali na yan. They could use the Philippine number. So mas maganda kasi Philippine number and the international number. Pero kasi I think mas okay sa mga OFWs if they're going to use their local number. Yes, no? number. So that's why there's no any interruptions with the OTP. Especially kapag like me, no, madalas ko mag-online na transactions. So ayoko yung naghihintay ng OTP. Naku, ano ba sa madaling OTP? Sa email. Kaya ako mostly lahat ng mga transaction ko, iisa lang yung ginagamit kong number. So, mga kasansi, alam niyo na mas ina-advise ko rin sana yung gagamitin yung number is yung local din dito. Para wala kayong problema. At saka, napakamahal ng roaming. Correct. Di ba? Kailangan local mo pa din yun. Mahal ng roaming. Ako ngayon mga naka-roaming pa talaga ba? Wala pa ako no? Parang lumayan. Kailan pa muli? Last, kung ano na, mag-isang taon. Naka-roaming ka pa up to now? Wow, talo mo pa ako. So, syempre, mas maganda ko yung local numbers din. And, one thing more, Of course, yeah, to add on that Chris, na para hindi na sila mag-update pa ng mobile number, nire-register ko na yung mga nag-open sa akin kasi nila doon sa OTP generator. OTP generator. Na kung minsan, di ba yung sinasabi natin na ang tagal naman ng OTP, kailangan ko pa naman mag-transfer. Minsan na-delete talaga. Yes, so this time around, kasama na sa Gobayani or the mobile banking app namin, yung naka-register ka dapat sa OTP generator. That is nice. OTP generator. So, kung minsan, natatraffic tayo. Kahit sa OTP, natatraffic din. So si Gobayani app, nakaka-receive na siya ng OTP. Yes. From the phone na po magagaling yung OTP. So, How about sa email? Email, tinanggal na po natin Tinanggal ang na. OTP sa email because yung mga scam issues. Sa mga hacking. Yes. So, Email madalas mas po maganda. kasi na-is kami mga email address. So, tinanggal na po yan through SMS na po. Through SMS na. So, mas safe talaga ang OTP pag dun sa ano mismo na sa local number. Yes. Speaking of hacking, gaano ba ka-safe ang Gobayani? Very safe. Ang Sobrang ating ito yung Kasi as we all as of know, now, pera to as of now, wala pa naman po tayong incident ng hacking with LAN. Okay. So secure na Napaka-secure po ng ating app. Since nga po, one of the security measures dyan na para makapag-log in ka, yung Face ID, Face ID. then yung thumbprint din po. So, may mga ano ba, government ID required? Yes. Of course, for OFW, so number one, yung passport. Passport. Yan. So, lahat ng OFW or kabayan ko rito sa Bahrain, meron Yeah, kayo yan. passport. Yan. So, pwede nyo rin gamitin yung Philippine driver's license. Okay. Then, PhilSys ID, yung national ID natin sa Pilipinas. Yung PLCs pwede. Yes. PRC ID, UMIT ID, and SSS. So, anim na valid ID po ang pwede nyong pagpilian para makapag-open ng Gobayani. Yes, of course, since na ang OFW is mas priority sila dun sa passport. Kasi mga overseas tayo, di ba tayo makakalabas ng bansa. Like me, no, sa sobrang tagal ko dito, mga expired na yung ano ko, driving license ko. Yes, yung mga UMI, mga expired. Yes, mga expired, yung PHEL, kung ano, hindi ko nga alam, hindi pa nga ako nakakapunta doon. So, i-renew. And then, meron na akong PLCs. Okay. Nakuha ko doon sa Pilipinas nung umuwi ako last year. Yun nga lang, laminated pa lang. Yung laminated pa lang sa card na kinukuha ko nila. Yun, laminated pa lang. So, wala pa ako talaga yung physical card. But it's okay. I think ang importante naman doon yung ano, yung QR code niya na nandun. Yes. Tsaka yung ano talaga, pinaka-importante na IDs natin is yung passport. Okay, let's talk about naman dun sa mga minimum ano niya. Kunyari, for example, like me, no, pag nag-online transaction ako, I'm very particular dun sa perang sinesend ko. Yes. Minsan, syempre, pag may importante, kailangan mo bayaran. May mga minimum amount ba? O ito yung maximum lang na limit na pwede mong ipadala? Through online or through your bank-to-bank? May mga ganun din ba? Kung pagpapadala ng pera, wala naman po tayo ng limit. Like, for example, padala ko ng 200,000. Yes. Okay lang yan. Basta depende po yan dito sa exchange na pagpapadala. Papadalahan. So, walang mga limit. Wala tayong limit yan sa as to the remittance. Mhm. But for the fund transfer, ang limit natin is 50,000
Ayun yung sinasabi ko, yung 50K na yan. So, per day yun, kailangan ma-exist mo yung gano'n. Kung mag-exist ka, next day Next day ka na. So, 50K lang talaga. So, talagang mag-a-attay ka talaga. Maganda yung muna kayo dyan. Magkano ba din dyan? 500. Puputol-putulin natin yung 10 days kompleto na. Correct. So, aside from dun sa pagpapadala fund transfer, Sir Mark, meron bang mga ibang features ang GoBayani app? Like, payment ng bills or anything? Yan. Meron bang ganun? Recently, we launched yung pwede na magbayad through the app. Yung ating contribution sa SSS and pag-ibig. So, makakatipid na natin yung Unti-unti na transactions, siguro no? Unti-unti na yan. So, even in MP2, pwede ka na mag-contribute using our app. How about ang Miraco? Yes, kasama rin ako. Kasama rin siya. Isa sa mga merchants ng atin. So, with the GoBayani app, pwede ka mag-bills payment sa Maynila. Yung telephone Miraco, bills, telephone Gcash, I think pwede pong pag-transfer sa Gcash, Paymaya, Yes. Capable ang app natin mag-transfer to any land bank account for free. For free? Yes. Ibang account na. Pwede rin for other banks. Magkano yung charges niya? 15 pesos lang. 15 pesos. But wait, there's more. There's Kasi more! May promo. Hindi po siya Hindi siya promo promo. Right talaga now, eh. for every fund transfer na 1,000 and below, libre po. Up to 3 times per day. So, So, 1,000 papadala mo ko na, 999, walang charge. Walang charge. At 1,000. So mga kasaksi, daily sila may offer, no? So like for example, kung meron kayong 3 anak, at itong si panganay, humingi ng pera, dahil kailangan ko ng 10,000, ay yung trip ng 1,000, sige padala ko sa iyo. Hindi ako okay lang nga kasi wala namang charges. Eh, so get na every year. Diba? Pwede ako kahit 500 lang, okay, sige, bigay, send. Walang charges. Hanggang pangatlo. Ngayon ko lang narinig yung ganyan mga tatlo. Kasi mostly yung mga ganyan, yung mga online na apps na ganyan. Ang lagi lang isa lang. Parang i-enter yun lang yung code na to. Libre. Pero ito ang land bank, maximum 3 per daily. Per day ha? Daily, Per day yun. Tama ba daily? Yes, daily. So pag nag-above ng 1,000 doon na nagkakaroon ng charge. Above 1K. Okay. Doon na magkakaroon ng Mayroon ng 3,000. Gusto niyo makatipid. Sandali, magkantay ka muna, 3 transaction gagawin ka sa'yo. Para libre naman. Yes. Okay. Allowed naman eh. So, syempre, I think na napag-usapan natin yung mga ibang features niya. Paano naman mag-deposit? Yes. Thank you for that one. Yes. Of course, nandito tayo sa Bansang Bahrain, so pwede kayo magpadala through remittance exchange. Okay. Pwede rin through the mga apps, mga fintech dito. Okay. Like sa, kailangan mo mag-ito. Okay lang ang problema. They could use STC Pay. Okay. Yung kanina Beyond. Pwede yun. Pwede silang mag-deposito through our 618 land bank branches sa Pilipinas. They could also send their deposit through online to other banks, and pwede rin yung mga e-wallets. E-wallets. Yes. Diba? So, but you can assure na ang pera ng OFW is safe na safe. Safe na safe. Kasi alam mo na yun ang importante. No? So, it's a hard-earned money. Yes. At syempre, before na gawin itong app na ito, talaga pinag-aralan nila kung paano maging secured, maging safe ang application. And of course, yun nga po, since land bank is 100% government owned, so safe na safe po ang pera ng Yes. This is government eh. Government Yes, land bank. tayo po ang may-ari niya, so hindi tayo hindi malulugi o hindi mababankrupt ang Land bank. Ever say, ilan years na ba ang land bank? Ako na pakatagal na. Pakatagal na ito eh. over 60 years na. 60 ang land bank. 60 ng land bank. Kasi I was remembered kasi I'm from Marikina but I studied in Manila. So yung grandfather ko
yung bahay ng grandfather ko, ang katabi-katabi lang namin is land Land bank. Kaya bakit ko alam? Kasi Oo. syempre doon kami naglalaro. Kasi yung land bank, yung shutter nila, yung parang mga bricks na gano'n na nakakapag-climb ka. Okay. So, kaya alam ko yung land bank. Ang tagal na yung ulit pa kami land Saka bank. mahilig kumuha ng branches ng mga land bank, yung mga ano talaga, medyo lumang mga building Oo. na may mga design na yan talaga yung kinukuha ng land bank. Kahit sa amin, sa Mindoro. Kasi matagal na sila. Matagal na kasi. Oo. Pero Matagal- modernized. Oo, pero matagal na rin kasi kaya siguro baka hindi ka pabuhay nandun na yung 60 branch years na yun, di ba? Ah. Kasi dito sa Marikina may isang land bank din dyan na kasi dilapidated na yung building. So of course, nung tinanggal sila, binalik ulit sila, ay, dito pala ng land bank. Yeah. Oo, so talagang siguro, dahil ang tao, mas kilala na yung land bank, so nag-retain pa rin sila doon. So tama nga sinabi ni Mark, walang lugi sa land bank. Walang lugi. Oo, kasi ang may-ari, So, na to, Philippine government. ever since talaga, at yun din nga yung bangko sa Pilipinas, and my parents also. Ito ba ang land bank mo, like for example, meron din silang credit facility o loan facility sa mga OFWs? Right now, ang ina-offer na credit facility yung reintegration loan. Ano yun? Ito ay sponsored by OWA. Oo. So kami lang po ang mag-finance. Integrated? Reintegration loan. Reintegration. So, by OWA pa rin. Yeah po. Through land bank. Ito yung credit facility Okay. na ino-offer sa mga OFW na magpo-for good na usually sa Pilipinas. So, bali, maglo-loan sila sa land bank magbabayan. Opo. So, Maglo-loan sila kay OWA. usually, first step nila is they have to go to the nearest OWA. Okay. Then, Like dito, pwede dito. Pwede po dito, yes. Mm. Tapos they have to undergo a capacity building seminar. Siyempre, tuturuan po sila ng kung paano magpatakbo, hindi lang business, hindi lang yung So, paano kung may business na sila ng nasa isip nila? dadagdagan na lang po. Okay. So, yun pa rin po din, once na nakakuha na sila ng certification from OWA, pupunta na po sila sa pinakamalapit na Regional lending office nila. center ng land bank. Okay. Fulfill lang nila yung requirements din, papayaramin na po sila na. So, can you give us the basic requirements para dun sa sinasabing reintegrations credit facility? Yun talaga, sir, ang pinaka-importante is to go to the nearest OWA to undergo yung capacity building. So kasi talagang si si Bank, Yun po yung pinaka-importante. Para malaman nila kung ano ba yung mga yes, requirements. that's very true. Kasi di ba sabi ko sa'yo, I'm selling condominiums in the Philippines. So, ito si client, kapag naka-finish na nila yung 20% down payment nila, they have to do the loan to the bank in the Philippines, yung 80%. Of course, ito si Banco, they have to ask first, or they have to assess the client first, makita nila yung capacity to pay. Yes, No? yes. So, kailangan pa rin talaga yun. Yes. Paano to si OFW, kaya siya nag-good niya kasi syempre, wala na siyang trabaho dito. So, pagdating dun, 0-0 siya. Madalas hingan po siya ng collateral. Collateral. So, may collateral. Mas madali kung meron silang collateral for the loan. Okay. Para mas So, like yung house and lot nila. Kung meron po silang small lot. Okay. Ganon. Basta Very meron interesting. silang certification coming from OWA and then ma-fulfill nila yung requirements ng loan requirements ng land bank. Then mapapera na po sila ng land bank. Ng land bank. Okay. So, without any hesitations, no? Kung ano ka naman, ano bang tawag dito? Fit ka naman, eligible ka, why not, diba? At saka, syempre, mga OFW, huwag nyo rin sisirain yung pangalan nyo. Yes. Oo, kasi syempre, pag ano ka, baka nowhere to be found na, di ba? Oo. Kakaila, gano'n na out of money, ganyan yung mangyayari. So yun na, Sir Mark, again, yung land bank Go Bayani, dito sila mag-register ng kanilang bank account. Yes. May nagpo-produce ba ng ATM ang app or how they avail? Yun po, pag uwi nila sa Pilipinas, Okay. they have to go to the land bank branch na pinili nila Yes. during their account opening. Okay. Present lang po nila yung screenshot na nakapag-open sila ng account. And of course, yung valid ID na ginamit nila during the account opening. So, yun na nga mga kasansi, ito na, pictures na namin ng Go Bayani sa inyo. And then, alam nyo na rin kung saan kayo pupunta dapat. Lahat po ng mga remittance center dito is tumatanggap sila ng
deposito going to your land bank account for the Go Bayani para sa ito. At syempre pa, si Sir Mark, narito siya hanggang May 20. May 20. Para i-assist tayo. Oo. So what are you waiting for? Visit Philippine Embassy, Villa Villa 2. Nandun siya nakalocate sa MWO. Yes. Yan, nandiyan. Syempre pa. Bring your valid IDs. Correct. Pwede ba sa pwede ba ang OFWs na like, ito lang po yung passport ko. Kasama or copy. Usually, basta color, pumapasok. Basta malinaw. Malinaw po. Oo. Even nga po yung soft copy. Oo. Kasi iba, hindi na itala. Yes. Basta ipadala mo, malinaw. Yung ano naman. Oo, di maganda. Tinatanggap naman. So, right after nang magkaroon na ng transactions na gano'n, like for example, na-enroll nyo na, right away meron na silang account number. Yes. They have account number. Pwede na sila mag-start mag-ipon. Ipon na sila. Pwede na mag-fund transfer. And pwede na rin mag-bills payment. So yung withdrawal sa Pilipinas Oh. Pilipinas, ayan, safe. Withdrawal, Yes. yung Withdrawal. over the counter. Okay, Pag wala kang ATM. ATM. Through ATM, pwede. Yes. But yung online transaction, like, pwede. Mag-deposit. Pwede ako mag-transfer sa Pilipinas. Yes. Over the counter. Dun sa True App, sa Sure. Yes. Ano ba? Maganda yun. I-activate ko Withdrawal. yung account ko. Activate ko siya. Naka-activate na yun. Ah. Iniwan ko nga rin para hindi ko magamit. And yung di ba, dagdag ko Oo. lang din na once you have the ATM card, Mas maganda yung pwede withdraw. mong i-yes kasi nga, we're promoting savings. Yeah. Pero kung gusto nyo dalhin, huwag sana nyo gamitin or huwag naman sana magkaroon ng emergency. Pwede ka naman mag-withdraw dito. Using the ATM. Is that Yes, Visa because- or Mastercard? Yes, powered by Visa. Powered by Visa. Visa. Yes, Powered by Visa. Sa Visa. Ayun. So, baka naman pwede magamit din yan sa sa airport lounge. Debit kasi siya. Oo, debit. Oo. Ayan. So yan mga kasashi at syempre pa ang Land Bank Go Bayani application is available again sa App Stores, Google Play, at Yes. syempre ang Apple Gallery ng Huawei. So i-download nyo na to. And si Sir Mark sa ating mga kababayan dito sa Bahrain, nandito po si Sir Mark until May 20. May 20. Para i-assist tayo oo, sa mga diba? questions dyan, di ba? Yes, and he's very glad and happy to assist you para for every account opening. And remember, ang depositing ko is through mga money remittance center dito. So alam niyo na yan. And of course, through STC Pay pwede din. Yes, at syempre pa, it's really assured and we are so guaranteed naman talaga na safe Ang Go pera Bayani ninyo, app ang sa Go lahat. Bayani app. Kasi gobyerno to. sa You know, government. Sam, what I'm going to do right now? I will try to Ako din nga, kasi hindi ko natapos download yung the app. ano eh. Oo. Hindi ko natapos yung application ko na nasa Pilipinas. Sabi lang ni Sir Mike, kung bahala na. Ganon ka mag-assist. Sir Yeah. Mark, di ba? So Sir Mark, maraming Maraming salamat. salamat din. No, at syempre pa, invite ulit natin ating mga Yes. kababayan. So sa mga kababayan ko rito sa Bahrain, kunin na ang inyong mga cellphone, download na ang Land Bank Mobile Banking app, at mag-open na ng Go Bayani Savings Account. So let's go, Bayani na! Yes, para sa iyo to. Yes. Diba? Para Go sa'yo. Bayani! Para sa iyo to. Ayan. Kaya naman maraming salamat Land Bank of the Philippines, Sir Mark. Thank you so much. Yes. At talagang we are so really informed ang ganitong mga programa ng ating gobyerno, di ba? So no problem, no remaining balance, Remaining balance. no dormancy fee, Oo. di ba? So yun doon pa lang malaking bagay na yun. Oo, pag-opening pa na wala nang Oo, balance, and diba? tsaka yung narinig natin kanina na 3 attention Ng libre. Oo, ng libre. Below 1,000. Yung below 1,000. Oo, yun. Diba? Ganda So, yun. Tsaka, yung application nagagamit na rin sa iba't ibang pag-payment ninyo, hindi lang sa fund remittance or fund transfer magagamit. Iba pang mga application. Oo, tama. Oo, kasi actually, nowadays, it's very common na lahat ng mga Gusto mo na payment transaction, Gusto mo na online na lang. Ayaw mo na pumunta physically sa Oo. bangko or Lalo anything ngayon, else. dumating na yung summer dito sa Bahrain. Yes! Sobra! Sobra! Grabe! Ang hirap lumabas. Ang Kanina hirap nga, lumabas. Diyos ko, nasa Sa kotse kusina tayo, ako, nasa diba? kotse kayo, grabe. Taga- Para pong pugon. Nag-updation ng pawis. Ang mangyayari na naman namin sa amin ito, tinapa. At syempre, dapat talagang ingat-ingat lang sa ating mga kababaeng OFW kasi syempre super summer na. So, Yes. ingat-ingat sa rin yan talagang
ingat-ingat lang. Drink more water. Drink, yes. 8 glass of water. Pero, I think Ginagawa water nila pa yan eh. Pero wag masyado kasi baka sisihin mo Bloated. sa water retentions. Alright, so yun, Sir Mark Raymond Papa, Yes. ang Overseas Remittance Marketing Officer, Digital Product Marketing Department 2 2. ng Land Bank of the Philippines. Philippines. So, nakaka-honor naman. Narin ko kayo. Welcome again sa Mama Ray. Yes. Maraming salamat din sa Amen Grace. Yes, alright. Thank you so much. Having me sir. here. Yeah. At maraming salamat din po sa ating Philippine Embassy. Kay, syempre headed by our Philippine Ambassador, Madam Ana Halandoan Luis. Thank you so much for your invitations. Kay, pinag-isa sa atin kay Madam Lucia. Yes, and of course, kaya Consul Brian Yes, Baguio. Sir Brian. Syempre shoutout natin yung friend mo. Si friend ko si Joe. Joe, alam ko Hi, yan. Joe. Ayan, maraming Nakita ko nga siya. Starstruck doon siya sa atin. Ganun ba? Ganun kami ka-baby face. Hindi, sabi nila confidently beautiful with the heart. Beautiful with the heart. Ayan. Ah. Naku, maraming salamat mga kasama. Siyempre pa, do follow our social media accounts. Ayan po ang ating Facebook page. Ang aming TikTok. Ang ating pong YouTube. At ang aming Facebook. Yes, maraming salamat. Of course, mga Viva. Of course, mga kasansi, if you are looking for any STC line, like SIM Broadband, Voice SIM, Piper, and 5G, please contact 3304043 and all the legit agents from STC will deliver a request at your doorstep. And there's more. Yes. Please do follow my amazing STC Amazing Offer by Chris. You will see the new offer right from STC, the Family Plan STC Ayan. package. At syempre pa, maraming salamat. Shoutout muna kay Wancho na nanonood ngayon. Well-informed ka ba, Wancho? Kay Wancho. Ayan. Pero Syempre mas- mga vloggers natin. Oo, sa lahat ng mga vloggers dyan, lahat. Lahat. With S. Yes. Lahat. And of course, advance happy birthday to Mother Nevalyn. Happy birthday! Nevalyn Palgadan at 55. See you soon. Yes. Dito pa to, dito pa si Sir Mark. Ayan. And of course, yung can we vlog ba? Our vlog tomorrow. Yes, sure. Yes. Sa Friday, no? This Friday. This Friday na. Opo, abangan niyo po yung ating episode with Casa Mexicana. Casa Mexicana. Sa Friday, abangan ninyo. Napakasarap ng pagkain nila. Shoutout to Ma'am Rowena. Oo, ilalabas natin later in yung teaser. Yeah, later on. And of course, ang ating upcoming Upcoming ang Songkran. Songkran! What is Songkran? Yes, Water Festival po ng Thailand! Sumali Dapat ka! I started tomorrow sa Oasis mo dito sa Juve. Yes. Mas maganda to kasi may mga Filipino dito. Even sa Thai event. Oo, mas Kasi malapit ang dito kasi Filipino. ang Thai at saka Pilipino. Iba yung Very close Very sila. close sila. Kaya talagang mapapasawari ka! Alright, abangan niyo po kami dyan ha. I-vlog natin yan ang Songkran. Tomorrow na yan, May 1, 2, and 3. sa Oasis Mall by Brandney and Thai Embassy. Yes mga kasasi, let us support our Thai friends, Yes. Thai community here in Bahrain by tomorrow. So, shoutout muna kay Miss Lek. Miss Lek! Kay Miss Si Lek, Miss yung Lek. other personal ng Thailand. And of course, ang kanyang co-brand na si Bradney. Si Miss Christina. Si Christina. Ay, magagalit si Si Annette. Oo, si Annette. Pero naman si Ate Annette. Oo, di ba? Ako, alam mo ba si Ate Annette, grabe yan, parang ka na dyan dito. Oo. Kaya kita kung gaano kapisay. Isa yan, mure. Hindi namin Ate Annette. Shoutout natin. Maraming salamat, Sir Mark, again. Talagang Maraming salamat din. andito ka pa hanggang May 20, yung aking mga kababayan, pwede lumapit sa iyo na makatulong. Diba? Yes. Ayun. So yung mga kasasi, maraming salamat sa inyong pag-watch sa ating Facebook Live, a very quick live. Pero mabot tayo ng ilang minutes ba? Oo, kasi nga medyo yung tinatakil natin yung mga importante nga details. Na para sa mga OFW. Talagang dissemination ang nangyayari. At syempre, really assured na safe ito. Yes. Secure. We guaranteed you. Yes. Alright, maraming salamat mga kasansi. This has been Sam. And Chris, the podcast. Thank you Thank so you. much. Bye. Thank you so much, Sir Mark. Thank you. Oo, salamat. Ayan, buti na lang.